Bagong found footage horror movie sa bodycam ng dalawang pulis. We were attempting contact. Police! To the road. Something from What is happening? Michelle. Who are you? Off, man. Layering. Kulito sa dalawang pulis na re-responde nga sa isang bahay dahil nga may krimen daw na nangyayari dito. Pagdating nga nila doon sa loob ng bahay, dito na nga sila matatakot nang may makita nga sila mga taong maraming dugo nga sa mga damit nila. Dahil nga nagkagulo na nga sila, dito nga may magagawa yung isang pulis, kaya naman dito nga sila gagawa ng paraan para nga mabura yung footage doon sa mga bodycam nila. Pero ayun lang, hindi nga ito magiging madali dahil sa pagpasok pala nila doon sa bahay na yon, may hahabol at susunod nga sa kanila na kailangan nga nilang matakbuhan sa buong gabi na yon. Title ng movie, Bodycam. Yung 2026 or 2025 hindi yung 2020. Alam nyo, sobrang nasasayangan ako sa movie na to. Ganda na ng style, ng story potential, kaso ayun, naging dragging nga lang yung story. Ganito kasing klase ng kwento, mas mabilis, mas maganda. Kasi nga, it relies on the tension of the situation rather than the build-up, at least for me Basically, yung core ng movie na to ay tungkol nga sa mga pulis na may aksidente yung nategi yung isa kanilang inosenteng mga tao, kaya nga, dito sila sisimulang habulin nung nagawa nila. Relevant yung story, nangyayari talaga ito sa totoong buhay, lalong-lalo na ngayon sa mga pulis na gumagawa nga sila ng mali tapos pagtatakpan ganon, na maganda sana kung nandoon tumatakbo yung kwento Pero sadly, hindi nga. Nga ginawa na lang nila yung katulad nga sa may VHS, yung may monster nga doon sa may sewer. Parang ganon din kasi yung goal nito Pero ayun lang, magkaiba lang sila ng execution. Interesting din naman sana dito yung mismong kalaban nga nilang si Underman, pero ayun, wala silang binibigay na enough context for him and hindi rin siya masyadong nagagamit, kaya wala din talaga siyang kwentang kalaban. Sayang lang. Ang nagpaganda din talaga sa movie na to, yung found footage look niya lalo na't bodycam perspective nga to, kasi iba lang talaga siya kumpara sa mga naka-camcorder or camera nga, kasi dito may reason kung bakit may camera and may reason kung bakit naka-record nga yung mga pangyayari. Baga nagme-make sense kung bakit may naka-record sa moment na to, paano niya naisipang ituto, kasi nga andito lang yung camera and ongoing lang palagi yung recording. So alam mo yun, tinan mo dito sa Pilipinas, walang mga pulis masyado na gustong magsuot ng bodycam kasi, ayun makikita. Ganda yung simula ng movie pero the rest, naging makalat and all over the place lang talaga yung kwento. May mga nangyayari naman doon sa kwento, like magsimula nga maapektuhan yung mga taong nasa paligid nila, tapos sinapian din yung ilan sa kanila, pero ayun, wala lang consistent na nangyayari and ang gulo lang talaga ng flow ng story for the story to make sense nga. Sobrang daming dull moments din, ang daming sequences nga na wala naman ding nangyayari, and feeling ko nga, mas maganda siguro tong movie na to kung short film na lang Like, siguro mga 20 minutes, ganon. Aba lang yung kwento and walang substance yung mga nangyayari, kaya it's kinda disappointing lang talaga. Tutusin na mala VHS franchise naman talaga tong movie na to And sana nga mas pinaiksi na lang talaga nila yung kwento para nga mas naging maayos yung kwento. Yun din talaga yung beauty ng franchise ng VHS Kasi nga, dahil mas maiksi lang yung story nila, mas tight yung plot, and mas madali nga sundan and mas effective, lalo na nga, since found footage nga yung format nila. Acting wise naman, lang, 50-50 gano'n. Sa may car, paikot-ikot nga lang siya sa city, tapos bumabalik-balik lang din siya ulit doon sa may bahay. Halatang halata mong naka-CGI or VFX na Napanood nyo na yung mga backroom short films nga ni Kane Pixels, mahalata nyo din agad Kasi ganun-ganun din yung style na ginawa niya dito para maging realistic nga. Honestly, hindi naman ako masyado nag-expect sa movie na to, pero na-disappoint pa rin ako. Kasi nga, ang dami ko nabasang maganda nga daw yung movie, pero sa dulo, nung natapos ko na nga yung movie, wala namang pinatunguhan kung sino nga ba tong si Underman, bakit ganun yung mga kulto member niya, and how does he work bilang kalaban ganun. Basta, confusing lang na story. Kaya ang title ng movie ay Bodycam, and ang torta rating ko for this ay 4.5 or 4.5 out of 10.